So mga sign kung bakit lagi mong binabalikan yung mga taong nanakit sa iyo. Yes mga kamamay, kahit paulit-ulit kang sinasaktan ng lalaki, kahit paulit-ulit kang niloloko ng isang lalaki, bakit patuloy ka pa rin bumabalik? Bakit hindi mo magawang iwanan siya? Bakit hindi mo magawang maghanap ng iba? Bakit hindi mo magawang lumayo sa kanya? Ano yung mga dahilan kung bakit mo ito nagagawa? Martir ka na ba? Ewan ka na ba? O ano? So ngayon sa video ito mga kamamay, ipapakita ko o sasabihin ko po sa inyo ang totoong dahilan kung bakit pinipili mo pa rin bumalik sa isang lalaking sinasaktan ka lang din naman. Okay, bakit mo pinipiling bumalik sa isang taong hindi makita ang iyong value at palagi kang sinasaktan? So mga kamamay, bago po natin ito pag-usapan, isa lang palaging hinihiling ko. Ito naman po ay libre. Don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ibahagi sa inyo. So ano pang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit pilit ka pa rin bumabalik sa isang lalaking wala namang ibang ginawa kundi ang saktan ka? So number 1, dahil umaasa ka pa rin na baka isang araw magbabago siya. Yan yung mentality ninyo eh. Okay? Magbabago pa to, akong bahala. Isang-isa pa. Pagbibigyan ko pa, pagtsatsagaan ko pa, bibigyan ko pa ng chance na magbago. Okay, umaasa pa rin ako. Kasi nung una, okay kami. Nung unang taon namin. Pero ngayon, 10 years na kami, parang hindi na okay. Baka mangyayari, magbabago pa rin siya. Baka muli siyang manunumbalik sa kung ano siya. Nakilala mo naman siya noon na babaero. Nakilala mo naman siya noon na sakit sa ulo. Bakit mo siya pinili? Kasi naniniwala ka nga na kaya mo siyang baguhin. Simulat sa pool pa lamang ng inyong relasyon, ganyan na yung sinabi mo sa sarili mo. Kahit bad boy to, kahit babaero to, akong bahala. Gwapo naman, magbabago to. Akong bahala. Baka isang araw, ako talaga yung makapagbago ng ihip ng hangin, ang ikot ng mundo at magbabago siya para sa akin. Ngek-ngek mo, kamamay. Ang isang lalaki kapag kaganyan, ganyan na yan. Okay? So kapag ka na-feel mo na palagi ka na lamang niloloko, hindi siya nagbabago, kahit umiyak ka na sa kanya at nagtapat ka na hindi okay sa iyo, mga ginagawa niya at wala pa rin, huwag ka nang magpakatagal pa sa kanyang relasyon. Kapag kaganyan, pinapakita niya na binabaliwala ka na, hindi nagbabago, kahit nag-usap na kayo, huwag ka nang magtiyaga pa sa kanya. Masasaktan ka lang, mauubos lang panahon mo, magsisisi ka lang. Kaya mga kamamay, kung bakit kayo ay bumabalik palagi ng paulit-ulit sa isang lalaki, yan ay dahil sa umaasa pa rin kayo na baka balang araw o isang araw magbabago muli siya. So isa yung dahilan mga kamamay. So number 2, dahil sobrang attached ka na sa memories at hindi na sa tao. Yes mga kamamay. Yung tipong toxic na yung isang lalaki, yung tipong niloloko ka na pero kumakapit ka pa rin, ayaw mo pa rin bumitaw. Bakit? Kasi iniisip mo yung mga pinagsamahan ninyo, yung mga memories na gumagala kayo, masaya kayo. Okay, kahit na hindi na kayo totally nakakaramdam ng pag-ibig dun sa lalaki, binabaliwala na kayo, nang bababae na nga eh. Ang dami nang nagsasabi at sigurado ko, ramdam nyo na yon. Ibig sabihin, ayaw nyo pa rin umalis, bumabalik pa rin kayo. Okay, nagpapakatanga pa rin kayo. Bakit nga? Dahil nga, iniisip mo na, ang haba na ng pinagsamahan namin. Ang dami na naming mga pinagdaanan. Kapag ganyan ang iniisip niyo mga kamamay, nawawala na po yung self-respect. Hindi niyo na po inirespeto ang inyong sarili. Kahit saktan na lang kayo na saktan, okay lang. At kaya lumalaki ang ulo ng isang lalaki, tanggap lang kayo ng tanggap dahil masyado ka nang tumitingin sa inyong mga pinagdaanan na napakarami. Yung inyong mga problema pinagdaanan na napakarami kung bakit hindi mo magawang bumitaw. Hindi mo magawang humanap ng iba, lumayo sa kanya at mas lalo niyo pong pinapababa ang value ninyo at hindi mangyayari na kayo ang hahabulin ng isang lalaki kapag paulit-ulit kang ganyan. Bumabalik ka palagi sa kanya dahil nga sa mga memories ninyong pinagdaanan, yan palagi iniisip mo, yan palagi ang dahilan mo. Hindi na yung status ninyo, hindi na yung pagsasama ninyo. Kapag ganyan ang ganyan mga kamamay, talagang talo ka dyan. At yan ang isang dahilan kung bakit palagi kang bumabalik sa isang relasyon. Okay, kahit na
toxic na, o kahit na sinasaktan ka na. So next, ito ay dahil sa natatakot ka na magsimula muli. Yes, mga kamamay, lalo na kung kayo ay galing sa long-time relationship, 5 years, 10 years, yung iba umaabot pa ng 15 years. Hindi pa kayo kasal, magjowa pa lang kayo at inabot kayo ng ganyang katatagal, talagang nakakatakot magsimula muli. Iisipin mo, ang tagal na natin. Ayoko nang humanap muli ng iba. Ayoko nang magsimula muli ng relasyon kasi ang tagal nakakapanghinayang yung pinagsamahan natin, yung ating mga memories. Mga kamamay, alam nyo, minsan kasi talaga, kahit anong pilit natin, pagdating sa isang relasyon na talagang hindi na masaya, kahit gano'n pa katagal, okay, wag na nating ipilit kasi masasaktan lang din tayo. Okay, lalo lang tatagal, lalo na kung talagang matagal na rin yung issue, hindi naman nagbabago, hindi naman willing na baguhin ang bawat isa, kung ano man yung kanilang ugali, kung ano man yung kanilang problema, wala tayong magagawa dyan. Mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, huwag kayong matakot muli na magsimula. Kung toxic na talaga, magsimula po kayong muli sa totoong tao o sa taong talagang magiging mas masaya kayo. At yan po ang isang dahilan, mga kamamay, kung bakit paulit-ulit kayong bumabalik sa isang lalaki na kahit sinasaktan na po kayo, nagpapakatanga pa rin kayo, nagiging martir kayo. Yan ay dahil sa natatakot ka na magsimula muli kasama ang iba. So next, self-blame or yung pagiging guilty. Yes, mga kamamay. Ayaw nyo po na lumayo, okay, at mas pinipili nyo pong bumalik sa isang lalaki na, okay, na palagi kayong sinasaktan dahil nandun po yung self-blame. Sisisihin kayo kapag ka nakipaghiwalay kayo. Magigilty naman kayo kapag ka iniwanan po ninyo. Bakit? Dahil nga po sa sobrang dami nyo ng pinagsamahan, kung ano naman yung masasabi ng ibang tao, huwag nyo mong isipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Kung ano po yung nararamdaman ninyo, ano po yung status ng inyong relasyon, yun po ang pakinggan ninyo, yun po ang unawain ninyo. Hindi mahalaga kung magigilty ka man, kung iiwanan mo man siya, kung bibitaw ka man siya, kung hindi na okay, kung masyado ng toxic, hayaan nyo po, huwag nyo pong isipin na mag-guilty o huwag nyo sisihin yung sarili ninyo. Okay, kung sakaling masira ang inyong relasyon dahil sa hindi na magandang ugnayan. Okay, isa yung dahilan kung bakit palagi kang bumabalik sa isang lalaki dahil iniisip mo na baka masisi ka, na baka ikaw yung sabihan ng maraming tao, ikaw yung pag-usapan, kung bakit pala nasira yung relasyon dahil ikaw yung kumalas, ikaw yung nagloko, yung mga ganun, mga kamamay. Okay? So next, ito ay dahil mahal mo pa rin talaga. Yes, mga kamamay. Kung talagang mahal mo pa rin yung isang lalaki, talagang babalik at babalik at babalik ka dyan. Hindi maaaring basta mo na lang siya iiwan. Kahit nga nagpapakatanga ka na bumabalik at bumabalik ka pa. Kahit alam mo na ang sakit na nung ginagawa sa'yo dahil sa mahal mo pa, bumabalik at bumabalik ka pa rin sa kanya. No excuses, no reason. Okay, wala na tayong explanation pa dyan. Kapag mahal mo pa rin talaga yung isang lalaki, talagang babalik at babalik at babalik ka sa kanya. And last, dahil sa hindi mo pa rin natututunang piliin ang sarili mo. Yes, kapag hindi mo pa rin natututunang piliin ang sarili mo, yung tipong hindi mo nakikitang irerespeto ang sarili mo, okay lang kahit nasasaktan ka sa kanya, ay mong piliin na lumayo muna at hanapin yung self-respect. Kasi po, mga kamamay, kapag masyado na kayo nagmamahal, masyado na kayo nagiging martir sa isang lalaki, nawawala na po, nakakalimutan nyo na po yung tinatawag na self-respect. Okay? Yung pagrespeto sa inyong sarili, po hindi po pwede sa inyo na saktan kayo ng saktan, lokohin kayo ng lokohin, nawawala na po yung self-respect. Dapat po kapag may self-respect kayo, hindi kayo po pwede na palaging niloloko, palagi pinagtataksilan. At kapag gano'n, kung gusto niyo pong ma-achieve yung self-respect, kailangan niyo pong lumayo muna, maglaylo, mag-no contact rule sa isang lalaki para makita niya ang halaga mo at muli niyang ibalik ang value mo. Muli niyang ibalik yung pagtrato sa iyo at muling tumaas ang tingin sa iyo ng isang lalaki. So huwag niyo pong kalilimutan yung self-respect, mga kamamay. Lagi niyo pong piliin ang inyong sarili, lagi niyo pong isipin yung kapakanan ninyo, wag lang puro lalaki, wag lang puro paghahabol ang inyong gawin. So, isa yung dahilan, mga kamamay, kung bakit bumabalik ka palagi sa isang
lalaki na palagi ka sinasaktan dahil sa hindi mo magawang piliin o ibigay sa inyong sarili yung tinatawag na self-respect at hinahayaan nyo lang nasaktan kayo ng saktan. Hindi kayo marunong lumayo, hindi kayo marunong dumistansya para makita ang inyong mga halaga. So yun lang sa ngayon mga kamamayang ilang mga advice, mga tips upang malaman nyo kung bakit patuloy pa rin kayong bumabalik sa isang lalaki kahit kayo ay sinasaktan. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.